Ako si Michael Diaz Yusin po. Nag-start po itong katarata ko po pong 1996 po. Bali ito po natanggal ko noong May 26, 1996 po. Tapos natanggal po. Nag-start po ulit po ito noong 1997 po ulit. Natanggal po nawala. Sa ano po, umulit po ito ulit noong 2014. Nag-start po ulit. Tapos natanggal po ulit ito noong 2017. Nagkaroon na po ulit ng katarata po. Sa makipot na eskinitang ito sa Barangay Tangos, Navotas City, matatagpuan ang munting tahanan ni Ginoong Michael Asuncion. Nang aming makita ang kanyang tirahan, isang luma at sira-sirang trapal ang nagsisilbing pintuan ng kanyang tahanan. Sa aming panayam kay Ginoong Michael, kakaunti na lamang ang kanyang natatandaan sa pangyayari sa kanyang kanang mata. Ang paulit-ulit na operasyon sa pag-aakalang ito ay katarata. Nahirapan po rin po sa gabi, kahit po medyo may ilaw po. Nakakaninag lang po siya nga pa po sa dilim. Pag yung sa laot po, masama rin po ng bangfa. Masama po sa pumpo, tapos uwi po kami ng umaga. Tapos pag nahirapan po sa pagtulog, pag yung nasikat ng araw po. Sisilaw po rin po. Dahil nakararanas si Ginoong Michael ng hindi komportableng pakiramdam sa kanyang mga mata, minabuti naming muli siyang ipatingin sa espesyalista upang makatiyak sa tunay na kalagayan ng kanyang paningin. Kasi yung sa mata ni Sir medyo extensive history ng trauma. Una, basketball. Nag-opera, parang 3 beses na opera. Ngayon kasi ang itsura ng mata niya, yung pinaka-surface ng mata, pinakalabas pa lang to. Okay? Puro peklat na. Okay? Kaya ako particular kasi may tumutubo ng mga ugat, tsaka ito medyo makapal na peklat. Okay? Step 1, kung tatanungin nyo ako, ang pinaka-reasonableng gagawing susunod is mag-ultrasound muna tayo. Gusto kong malaman ano ba nangyayari. Ito ba'y labas? Ito ba'y gitna? O ito ba'y loob? Or lahat ng mata ay damay? Kasi isang hindi ko gustong parte dito, medyo lumiliit na rin yung mata. Dok, anong ibig sabihin pag lumiliit yung mata? Hindi na siya nagtatrabaho for a very long time. Okay, we call that phthisis bulbi, no? Lumiliit na yung mata ng kusa. Okay, ngayon, kapag kasi lumiliit na yung mata ng kusa, syempre, yung expectation natin, kahit anong operasyon gawin ko, yung expectation hindi na rin ganun kataas. Sa tulong ng ophthalmologist at vitreoretinal surgeon na si Dr. Romeo Laurent Apostol IV mula sa Capitolio Eye Care Center, unti-unti nang luminaw ang diagnosis sa mga mata ni Ginoong Michael. Posibleng phthisis bulbi o end-stage eye problem ang naging resulta ng matinding pinsalang naranasan niya noon. At upang makasiguro sa tunay na kalagayan, kailangan siyang sumailalim sa B-scan ultrasound, isang non-invasive imaging technique na nagbibigay ng malinaw na larawan sa loob ng mata. Sa aming pagbabalik sa Capitolio Eye Care Center sa Malolos, Bulacan, ipinakita namin kay Dr. Romeo Laurent Apostol IV ang naging resulta ng B-scan ultrasound ni Ginoong Michael Asuncion at ito ang kanyang naging pahayag. So in our case today, in the case of Mr. Michael Asuncion, we are presented with a patient that had a history of long-standing trauma. Trauma began in 1996 dun sa affected eye. Now, lessons learned in this consultation. Number 1, it's very, very important to have your eyes checked lalo pag may history ng trauma. Okay?
any trauma, what I mean as simple as nasiko, natamaan, may mga pasyente kami, mga basketball, or minsan nasemplang sa motor, we have to have our eyes checked. If merong blurring of vision, then accompanied by floaters, parang may lumilipad-lipad na, parang langaw sa mata, flashes of light, meaning parang may nakumikislap-kislap na flash, parang may nagpicture sa'yo, at saka visual field defect ang sinasabi ng ibang pasyente namin, parang may kurtinang nakaharang. Yun ang mga tatlong red flags. Kapag may history ng trauma, yun ang mga chinecheck namin. In the case of Mr. Asuncion, he's a case of phthisis bulbae, meaning sa tagal na kasi nung nangyaring trauma sa kanya, nagkaroon siya ng corneal glaucoma, meaning namuti yung pinakaharap na parte ng mata niya, which is the cornea. Nagkaroon din siya ng history of retinal detachment as seen dun sa B-scan ultrasound niya, no? And number 3, yung history of multiple surgical procedures done in his eye through 1996, 1999, and 2000s. Nagkaroon siya ng multiple surgical surgery sa ocular surgery. And then also, yung isang major factor dun kasi sa development ng phthisis is yung poor follow-up, poor compliance dun sa mga consultation sa eye doctor. So in this case, what I can advise people is have your eyes checked, especially if merong mga history ng trauma or anything na tumama sa mata. And of course, protect your eye at all times. Iwasan yung mga contact. As much as possible, you take care of your eye through the mga contact sports, basketball, mga pasyente naming may mga combat sports na ginagawa, karate, taekwondo, or as simple accident sa mata. As much as possible, we can find protection by using safety goggles. Tsaka syempre, iwas lang sa mga tumatama. Hindi madali para kay Ginoong Michael na tanggapin ang katotohanan tungkol sa kalagayan ng kaniyang mata. Ngunit sa kabila ng bigat ng balitang ito, ibinahagi niya ang kanyang sariling saloobin. Maraming salamat po sa Diyos po. Maraming tumutulong po sa akin. At hindi ko na po ulit po babaya po ang aking sarili. Sa lahat po ng sa isang kasabahay po, kailangan hindi niya po sa akin matularan po yung sa aking mata dahil mahirap po talagang mawala po ng paningin. Sa kwento ni Ginoong Michael, nakikita natin na ang kalusugan ng ating mga mata ay kayamanang hindi dapat ipagwalang bahala. Ang kanyang karanasan ay nagsisilbing paalala na ang pag-iingat at maagap na pagpapatingin ay maaaring magligtas sa atin mula sa panganib ng pagkawala ng paningin. So for your eye consultations or eye concerns, you can visit us at Capitolio Eye Care Center. We're located here in Estrella Street, near Malolos Cathedral. We are open every Mondays to Saturdays, 9 o'clock to 5 o'clock p.m. We are equipped with the equipment needed to have your eyes checked, especially if may mga ganitong history of trauma sa atin. Okay? So have your eyes checked.